Bakit importanteng alamin ang iniisip ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Isaac De Ocampo. Nakikigala kami sa iyong kaarawan. Binabati ko rin po ng happy birthday si Esther Jaira May. Isang pagbati po mula kay Sister Maylen. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa teleological argument, no? Parang argumentative yung devotion natin ngayon. Teleological argument. Now, hindi po tayo magpapakalalim sa mga argumento, no? Pero gusto ko lang maging aware tayo na meron palang ganun. Ano ba yung teleological argument? Babasahin ko po muna ito and then explain ko a little bit and then dadako po tayo sa devotion natin right away. The teleological argument from the Greek telos, meaning end or purpose, argues for God's existence by pointing to the order, harmony, and design in the universe. Creation is not random or chaotic. Pag sinabi po natin telos, ang ibig sabihin po niyan design. Yung lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, merong design, may disenyo. Kaya kapag inobserbahan mo yung creation, yung universe, yung katawan natin, yung mga cells, lahat ng makikita natin dito sa mundo, makikita mo merong plano, may blueprint, may design. Na nangangahulugan lang, merong designer. May creation, may creator. May design, may designer. May plano, may planner. So, creation is not random or chaotic. It is purposeful, structured, and fine-tuned to sustain life. From the complexity of DNA to the vast precision of the cosmos, everything reflects intelligent design. Scripture teaches that creation itself testifies to its creator. While creation reveals God's eternal power and divine nature, human sin suppresses this truth. Therefore, general revelation through creation is sufficient to leave humanity without excuse. But only special revelation in Christ and Scripture brings saving knowledge of God. So ito pong topic na ito ay malawak, mahaba, malayo ang mararating natin. No? Pag tinalakay po natin ito sa seminary po, ay isa to sa maraming mga arguments for God. Now, sabi po sa Romans chapter 1 verse 20, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse." Ibig sabihin po, pag tinignan mo yung creation, isa lang talaga ang conclusion, merong Diyos. Alam niyo po, dito po sa concept natin dito, in-emphasize natin, no? Kaya naman maraming tao hindi naniniwala sa Diyos, hindi naman because of the absence of evidence eh. Hindi naman dahil walang ebidensya yung Diyos o yung existence ng Diyos. Kaya maraming tao hindi naniniwala sa Diyos kasi sinosuppress nila yung katotohanan na may Diyos. Kasi kahit ka saan lumingon, makikita mo yung blueprint, makikita mo yung fingerprints ng Diyos na meron talagang lumikha sa lahat ng naririto sa mundo. So, ito po yung ilan sa mga teachings natin, no? Hindi tayo dadako doon sa theological argument, hindi natin ipoprove na merong Diyos. Kasi sa Bible, it is assumed. Pag tinignan mo yung creation, meron talagang creator. Now, gusto ko pong i-emphasize dito, medyo personal, no? Gawin nating personal. Number 1, you are not random, but designed. Dinisenyo ka ng Diyos. Sabi nga po sa Psalm 139 verse 14, sabi ni Haring David, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Mga kapatid, tayo po ay dinisenyo ng Diyos. Hindi tayo random or basta na lang pinanganak ng mga magulang natin. Hindi tayo yung basta na lang parang kabutigyano na without any reason bigla na lang nag-exist. No, plinano ka ng Diyos. Pinag-isipan ka ng Diyos, and in fact, you are very unique to the point na walang katulad mo dito sa mundo na nag-exist ever. Ikaw lang talaga yan. You are not random.
but designed. Dinisenyo ka ng Diyos. Kaya po, dito sa devotion natin, yung unang tanong natin, bakit importanteng alamin natin yung iniisip ng Diyos? Kung isipin mo yung tanong, parang preposterous eh. Paano mo alamin yung iniisip ng Diyos? Diyos nga siya. How can you know what He's thinking? Yung misis mo nga lang, hindi mo mawari kung ano iniisip, di ba? Yung asawa mo, hindi mo alam kung anong iniisip. Manghuhula ka na hula. Hindi yun hugot pero, totoo yan sa maraming mga may asawa na dito. Ang hirap hulaan kung ano iniisip ng asawa mo. Anyway, sa Diyos po, yung iniisip ng Diyos, hindi natin talaga malalaman kung ano yung ultimate na laman ng isip ng Diyos. Ang malalaman natin ay kung ano yung inihayag ng Diyos sa atin. Yun po yung maganda. God communicated His Word sa atin, to us. At yung Word of God, yan yung mind of God. Kaya po, whenever you read the Bible, you are reading the mind of God. Every time na nagbabasa po tayo ng Bible, binabasa natin yung isipan ng Diyos. At napakalaga po na malaman natin kung ano yung iniisip ng Diyos. Kasi nga, we are created beings. We are God's creatures. We are planned. Plinano ng Diyos. So, pangalawa po, you are planned with a desired end in mind. Edit muna natin, no? You are planned with a purpose in mind. So, nung nilikha tayo ng Diyos, meron siyang nasa isip. Kaya napakahalaga na alamin natin, Lord, ano ba yung nasa isip niyo nung nilikha niyo ako? Para saan ba? Bakit niyo ako nilikha? You are planned with a purpose in mind. Nung nilikha ka ng Diyos, may plano siya sa'yo, may pagdadalan siya sa'yo, may gustong mangyari ang Diyos sa'yo. Merong telos. Yung telos po, ano yan end goal. Merong iniisip sa'yo ang Diyos na patutunguhan mo. Kaya dapat malaman mo kung ano yung iniisip ng Diyos para sa'yo. No? At maganda pong simula ay yung pagbabasa ng Biblia. Doon mo talaga makikita, masasagot yung mga ultimate questions of life. Lord, bakit ako nandito sa mundo? Nasa Biblia yan. Maganda, basahin po natin mabuti. Tanda natin, you are planned, plinano ka ng Diyos. Merong planner, may nagpaplano. At dapat nating malaman ano yung iniisip, ano yung plano ng Diyos sa atin. At ang magandang simula po, Biblia. Basahin po natin yung ating mga Biblia. At hopefully, no, Lord willing, habang tayo nananalangin, makita talaga natin, matunghayan, madiscover natin saan ba talaga tayo dinadala ng ating Panginoon. Number 3 po, you are the best evidence of the Creator. Ikaw ang pinakamagandang ebidensya ng Diyos, no? Maraming mga tao sa paligid natin naghahanap ng Diyos. Maraming mga tao sa paligid natin naghahanap ng pag-ibig, naghahanap ng kalinga, naghahanap ng taong makikinig sa Kanya. Sa totoo lang po, napakahirap makinig sa mga tao, no? Lalo na ang dami nilang problema, tapos may sarili ka pang problema, makikinig ka pa sa problema ng iba. Napakahirap. Pero napakahalaga po na ibigay natin yung ating tenga sa iba. Makinig sa kanilang mga problema, sa kanilang mga hinaing. At doon nila mararamdaman na meron palang nagmamalasakit sa kanila. You are the best evidence of God. Kaya po, Lord willing, no, maramdaman ng tao sa paligid natin na buhay ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. You are the best evidence of the Creator. Dinisenyo ka ng Diyos. At nawa, lahat ng mga taong nakatingin sa atin ay makita rin si Kristo sa pamamagitan ng ating mga buhay. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay? Number 1, stay away from too much spontaneity. Alam niyo po yung pagiging spontaneous. Ako po, spontaneous ako, no? Pag inaya ako ng kaibigan ko, sama agad ako. Yun yung ano ko very spontaneous. Pero yung buhay po, hindi ano yan come what may, kahit ano na lang, bahala na. Hindi po ganun Yung buhay natin, meron niyang plano. At yung Diyos may plano rin sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng spontaneous all the time. Lalo na pag may anak ka, no? May pamilya ka, pag inaya ka ng barkada mo, hindi pwedeng laging oo, no? Kahit saan kayo mapunta, oo. Kasi syempre, you have to make plans.
You have a family, you have a wife, you have a husband. Meron kang trabaho, meron kang negosyo, meron mga bagay na pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Now, okay bang maging spontaneous? Okay din naman, no? Pero not all the time and not too much. Stay away from too much spontaneity. Life is not, come what may. Hindi yan yung parang kahit ano lang, bahala na si Batman. So, kailangan mo ng clear plan. Ang mahalaga, yung plano mo, naayon sa plano ng Diyos. Kapag natuklasan mo kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon, stick to that plan, stick to that direction. Huwag ka nang kakaliwa, kakanan, kakaliwa at kung saan-saan papupunta. Stick to the plan, stick to that direction. Kaya napakalaga, malaman natin anong iniisip ng Diyos para sa atin. Ano yung direction ng Diyos para sa atin. Let's focus on that. Ito pa rin natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Pangalawa po, search for God's mind and direction. Mga kapatid, right after this devotion, kausapin natin si Lord. Tanungin natin siya, Lord, bakit ba ako nandito sa Saudi? Lord, bakit ba ako nandito sa Qatar? Bakit ba ako nandito sa Hong Kong? No? Hello po sa mga taga-Hong Kong na mga kaibigan natin. No? Lord, bakit ba ako nandito sa US, sa Canada, or sa Europe? Bakit ba ako nandito sa ibang bansa? Or bakit nandito ako sa Pilipinas? Lord, bakit ako estudyante? Lord, bakit ka na-meet itong mga friends na to? Bakit ito ang girlfriend ko? Bakit itong asawa ko? Bakit itong husband ko? Bakit ito yung mga anak ko? Ano yung plano nyo? Ano yung direction nyo? Bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Bakit ako may mga ganitong skills? Ang galing ko magluto, or magaling ako sa architecture, or magaling ako sa computer. Lord, what's your plan? I wanna follow your plan. I wanna follow your lead. Ano yung iniisip nyo nung binigyan nyo ako ng mga ganitong katangian? Saan nyo ako gustong maging successful? Maging successful for your glory and honor. So, search for God's mind and direction. Tanungin mo si Lord, Lord, saan nyo ako dinadala? Make me willing to follow you. Enable me to maximize my gifts. Magamit talaga yung mga kaloob nyo sa akin para mas maitanyag pang iyong pangalan. At ang pinakamaganda pong gawin yan, bukod sa panalangin, ay magbasa ng Biblia. Pangatlo po, show the proof of God, proof of the existence of God by a change of life. Gusto mo bang patunayan na merong Diyos? Alam niyo po, kaya hindi na ako mahilig sa apologetics ngayon, no? Yung defense of the faith, yung interest ko pa rin naman siya, no? Pero dati kasi yun talaga yung gusto ko, apologetics, lahat ng mga arguments for God. Pero na-realize ko rin later on na hindi laging reason eh. Minsan yung tao hindi hinahanap yung reason for God eh. Though may mga intellectual talaga ng mga tao na yun yung makakapag-convince sa kanila, no? Pero alam niyo po, most of the time, ang hinahanap ng tao pag-ibig. Ang hinahanap ng tao malasakit. Ang hinahanap ng tao maramdaman yung Diyos. Maramdaman si Kristo sa buhay mo. Kahit na hindi ka magaling magsalita, kahit hindi mo kayang depensahan yung pananampalataya mo, kahit hindi ka very articulate, kahit na hindi mo alam yung mga logical arguments, no? Pero pag ikaw ay mapagmahal, pag naramdaman ng ibang tao yung malasakit mo sa kanila, that's the best proof. That's the best argument for God. So mga kapatid, show the proof of God's existence by a change of life. Mula sa pagiging magagalitin, sa pagiging maiibigin. Mula dun sa pagiging walang pakialam, and this time, nagmamalasakit ka sa kapwa mo. Tinitingnan mo sila na may pag-ibig ni Kristo. That's the proof of God. So, show the proof of God's existence by a change of life. Now, para po sa ating discussion, how can you practically seek God's mind and direction for your life? Practically speaking, paano mo malalaman ang iniisip ng Diyos at ang kanyang direction para sa iyong buhay? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po'y manalangin. Creator God, I stand in awe of the beauty, order, and design of your creation. Thank you that the heavens declare your glory and the earth testifies of your wisdom. Forgive me when I take these signs for granted
or suppress your truth in daily living. Draw my heart closer to Christ, who not only created all things, but also redeems and sustains my life. May I live each day in worship, trust, and obedience to you, the designer of all. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito na laging nakasuporta po sa atin, si Ma'am Jenna. Hello po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.